Okay, for the remaining Christmas episode natin this December, babalik na tayo sa pagre-review ng mga online lending apps. And kailangan natin ma-review kasi karamihan sa inyo na nanonood ay walang access sa mga legit na lending service na katulad ng mga credit cards, nila Bilis, Atome, Salmon, ayan. And kailangan natin itong reviewin dahil nga during this Christmas season, ito mataas talaga ang instances na umuutang tayo. Thus, pwede kayo maging susceptible sa mga predatory na online lending service. Okay, for today, binalikan ko si Mabilis Cash. And medyo nalungkot ako dito dahil sa coming from na mataas na credit line, bumaba, and eventually, parang walang sense na. Bakit? Ano ba to? At baka ganito rin ang na-experience mo. So, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, first and foremost muna, okay naman talaga si Mabilis Cash. Wala namang problema sa kanya. And sabi ko nga, kung wala kayong access sa bank loan, sa mga credit card, sa legit na buy now pay later apps natin, sila Bilis, Atome, S-Loan, S-Way, yun, yung mga yon, kung wala kayong access doon, ang susunod na takbuhan natin dito ay yung mga legit naman na online lending talaga. And for me, I consider Mabilis Cash, One Hand, Tala, na legit na online lending app. Meron pa sigurong iba pero hindi ko pa sila nare-review. But basically, naniniwala ako sa mga online lending app na sumusunod sa Philippine laws natin. So going back to Mabilis Cash, na sinasabi ko nga na legit. Bakit legit? Kasi FEC registered sila, which is ito. And sumusunod sila sa ceiling ng interest rate. Since nung una nag-create ako ng account with Mabilis Cash, I was given agad na 18,000 na credit line with Mabilis Cash. From 18,000, which is good. Dahil unang sign up ko yon, binigyan kagad ako. Nag-review ulit ako later on na bumaba naman ang aking credit line with Mabilis Cash. From 18,000, lagapak sa 3,000 pesos. And it's okay, kasi hindi naman po talaga ako nanghihiram sa kanila. I'm really after na makapag-ibigay ng information dun sa mga nangangailangan about Mabilis Cash. So okay na. Then fast forward today, dahil nga sabi ko for this Christmas episode, kailangan natin balikan ng mga online lending apps. From 3,000 naman, ginawa nilang 300 pesos na lang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Well, ewan ko. Pero yeah, nakakalungkot lang yon. Pero I really do understand na dahil hindi mo naman i-utilize ang credit mo, binabawasan nila yan. Bakit? Siyempre kasi, kung binawasan nila yung credit mo, pwede nilang ibigay pa yan sa iba na manghihiram talaga. Thus, una, mas nakatulong sila sa ibang tao, tapos pangalawa, syempre, nag-profit sila. Hindi matatapos ang review natin dahil sobrang tinapyasan ng aking credit line. I'm really after dito sa interest rate. Okay, nung binabaan ng aking credit line to 3,000 pesos, yung interest rate na binigay sa akin ay nasa 0.2% per day. So, around that. Thus, kapag kinuha natin ng APR neto, nasa around 73%. However, today, medyo nag-iba siya. So, silipin natin itong offer sa akin na 300 pesos. Okay, yan. So, loan amount, 300 pesos. It's good pa rin na meron pa rin terms. Kasi pwede pa rin 4 terms daw para sa 300 pesos. Anyway, may 3 terms, tapos 2 term. So, every term is 15 days. So, kung 2 terms, that's 30 days or 1 month. Ito daw yung babayaran ko, 166 pesos. So, kung i-multiply natin yung 166 pesos, times 2, syempre. So, 332 ang babayaran natin sa isang buwan. Minus natin 300. 32 pesos ang interest divided by principal na 300. So, 10.67% ang interest niya sa loob ng isang buwan. So, i-divide natin to by 30 days para makuha natin yung per day. So, lumalabas na 0.35% ang per day na interest sa akin. Tumaas po siya talaga. From 0.2%, ito 0.35 na. And kapag kinuha po natin ang APR neto, times 365 days, that's 1.30% na po. 1.297 or 1.30%. Medyo nakakalungkot po yun. Pinabaan po nila yung credit line mo at tinaasan po nila yung interest. But I really do understand sa point of view ng isang business. Okay, so yeah, I'm not sure kung parehas tayo ng nararanasan. Ganyan din ba sa inyo kapag hindi nyo ginamit? Bumababa rin ba? But ang alam ko talaga, usually kapag nagbayad ka, karamihan sa inyo dyan binababa ng credit line or hindi na pinapahiram. Tingnan po natin yung reviews nila ngayon. Baka may nagbago sa sa mga perception ng mga nangungutang about Mabilis Cash. So sa Google Play Store, meron po silang 4.6 stars with 186,500 na reviews. Mukha naman legit yung mga mga reviews nila. Yung good lang hindi. Ito merong 1 star. Not recommended. Yes, naka-loan ako first ng 300 pesos, pero binayaran ko naman, hindi din past due, pero nung binayaran ko na, hindi na maka-loan ulit. So, ito yung sinasabi ko na after mong bayaran, wala na. Yung recent experience ng ibang tao is, yeah, medyo
Maganda, 5-star talaga. Ito po, siguro to, kay Christy May Angeles. Honest opinion ko to, hindi ko maintindihan bakit ang daming galit sa OLA. Responsibilidad natin bayaran ang inutang natin bago tayo umutang. Alam natin na mataas ang interest pero umutang pa rin. Mabilis cash, isa kayo sa the best online lending. Thank you. Pag umutang, dapat marunong magbayad. Kung di kayo marunong magbayad after nyo pakinabangan, ang hiniram, deserve nyo talaga singilin. Tama naman po. Actually, hindi lang naman po kayo mabilis cash. Lahat po ng lending service na hinihiram natin. I would really understand sa mga ibang tao na bigla nagkakaroon ng emergency na hindi makapagbayad agad yan. So, yan, medyo understandable yan. Pero yung manghihiram ka nang wala kang plano kung paano mo babayaran yung hihiramin mo. Medyo, sa akin yun, medyo X yun. Hindi magandang ugali na manghihiram ka pero wala kang plano kung paano mo babayaran yun. Malamang sa malamang, hindi ka nila papahiramin ng pera. So far, so good. Yes, merong mga 1-star, yan, poor service. Ito na lang po, 2-star. The terms of payment are good but you can't apply again for a reloan. So, yeah, another reloan issue. Siguro, yun po talaga ang issue with Mabilis Cash, yung pag-re-reloan. Well, at first siguro, pasalamat ka na dahil pinautang ka nila. Pero, yung the second time, na ikaw pa magagalit dahil hindi ka na makareloan, di ba? Hindi ka nalang magpasalamat na nung una napahiram ka pa. Though, don't get me wrong. Sabi ko nga sa inyo, dati pa, hindi ko alam kung ilang videos ko na nasabi na i-consider niyo yung mga online lending app na yan, na kapag hiram kayo, is one time lang talaga. Hindi yung i-maintain niyo yung credit line niyo sa kanila. Anytime, pwede nilang bawasan yan. Ako talaga medyo nadala na ako. Una pa lang kay G-Loan, na yung issue na kapag nagbayad ka, tapos biglang hindi ka na makaka-reloan. Tapos meron pa silang ads na sinasabi na, pag nagbayad ka ngayon, full payment mo, di ba, makaka-reloan ka ng ganito. Wala. Parang, di ba, nag-expect ka. Sabi nila makaka-reloan, pero wala. Alam niyo yun, I really do understand. Kaya mula nung na-experience ko yun with G-Loan, naging, thought process ko na kapag umutang ka sa mga online lending, asahan nyo na isang beses lang yan. Kung pinahiram kayo ng pangalawa, pangatlo, well and good sa inyo. Napakaswerte nyo. Pero yung kung aasahan mo na, meron akong credit line na parang credit card, di ba? Medyo mataas din po ang chances na mapaasa po nila kayo. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. For our question of the day, sa tingin nyo, ganito ba talaga ang mentality ng karamihan ng hihiram? Yung tipong hindi pa naman due, pero babayaran ko na para makareloan ako ulit. Sa tingin nyo, at bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Manny at Manny7886. Sabi niya, watching from the US, I use Apple Pay. Wow, thank you. May nanonood po pala sa akin sa US. Kay Sir Manny, I guess, Manny7886. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. And shoutout din po dyan sa mga kababayan natin sa US. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!